Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hindi man direktang naapektuhan ng bagyong Wilma, kabi-kabilang pagbaha ang naranasan sa ilang lugar sa probinsya ng Quezon. Chris, anong sanhin ang masamang panahon doon? Rafi, ayon sa Pag-asa, epekto ng shear line ang nararanasang masamang panahon sa Quezon Province. Sa bayan ng Pitogo, nalubog sa baha ang National Road at hindi nadadaanan ng mga motorista. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa kalsada. Pinahari ng ilang bahagi ng Lopez. Habang sa Gumaka, bumigay ang isang hanging bridge na nagkokonekta sa Pitogo dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Walang naitalang nasawi o sugatan sa mga pagbaha. Nasunog naman ay kalawang palapag ng satellite office ng lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda na nasa bayan ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Batay sa inisyal investigasyon ng Municipal Fire Marshal, nagmula ang apoy sa nag-overload umano na saksakan sa isa sa mga silid sa naturang gusali sa barangay Magsaysay. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil sa kalumaan ng gusali at gawa sa light materials ang kisame nito. 6 na kwarto ang nasunog, kabilang sa mga natupok ang ilang gamit ng mga estudyanteng nanunuluyan doon at kalahok sa Provincial Athletic Meet sa lalawigan. Walang nasaktan sa insidente. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda kaugnay sa insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Naramdaman din sa Balamban, Cebu ang masamang panahong dulot ng bagyong Wilma na naging low pressure area. Cecil, ilang barangay ang binaha doon? Rafi, 3 barangay ang binaha sa Balamban dito sa Cebu ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kita sa isang video na hawak kamay ang ilang residente habang tumatawid para hindi matangay ng rumargas ang tubig. Sa ibang bahagi naman ng bayan, isang kotse ang natangay ng baha at nahulog sa bangin na may lalim na hanggang 30 talampakan. Sugatan ang driver na agad namang narespondihan. Sa Cebu Trans Central Highway, nagkaroon naman ng landslide. Patuloy ang clearing operations doon. Ayon sa Balamban MDRRMO, 80 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa bayan. Patay ang isang senior citizen matapos magulungan ng pison sa Tantangan, South Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang 70 anyos na biktima matapos magsimba sa barangay New Cuyapo. Tumawid siya sa bahagi ng kalsadang may kinukumpuni nang biglang umatras ang pison na ginagamit sa pagpapatag ng aspalto. Hindi umano napansin ng operator ang tumatawid na biktima. Wala din daw ibang nakapansin o nakapagsenya sa operator na may tumatawid sa nasabing kalsada. Hawak na ng pulisya ang driver ng pison at ang heavy equipment. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Isang sawa ang hinuli ng mga residente sa kasagsagan ng pagbaha sa Legazpi, Albay. Nagpupumiglas ang sawang yan na nakita ng mga residenteng lumalangoy sa baha sa barangay Baoyod, Poblasyon. Muntik para makapasok sa bakuran ng isang bahay ang ahas, kaya pinagtulungan na itong hulihin ng mga residente. Na-turn over na ang sawa sa Albay Park and Wildlife.